sige te, akin na to. Tinitingnan ko rin siya, parang sinasabi niya na wag mo akong bitawan. Una yung tatawagin ng papa ka. Siya yung naging strongest bond namin. So it's not all about blood ties lang. Hindi talaga alam na pwede palang mag-adapt yung single. Umiyak talaga ako kasi sabi ko, hindi ko yan siya mabubuo. The first time na parang na-meet ko si Uriel, parang literally, parang nasa tiyan pa lang siya. Kasi kung saan ako nagpapagupit, nung nag-work yung mom niya as a hairdresser, nakita ko si Ate Rosie, sabi ko, Ate, buntis ka pala. O, ilang buwan na yan? Sabi niya sa akin, 6 months na. If malaman natin kung anong gender niyan, bibilhan ko ng damit pag mga anak. But then, after ilang months, bigla siyang nawala. And then until nung nagjo-duty ako, kasi may patient na pre-eclamptic, pagpunta ko dun sa operating room, sabi niya, si Rosie ni, anong gagawin mo sa bata? Kasi may nag-advise sa kanya na ituloy lang and then ibigay lang yung bata sa DSWD. And then sinabi niya sa akin, gusto mo doc, sa'yo na. Ganun lang ang usapan namin. Tapos sabi ko, sige te, akin na to. After the operation, ako yung unang kumarga kay Guillermo. From then on, parang ayaw ko na siyang bitawan. Hesitant ako kasi ako, nurse ako. So parang ayaw ko talaga ng bata na pasyente kasi they don't talk. Oo. Ako din naman, kinuha ko yung baby around 8 to 10 p.m. So pinuntuhan ko siya sa NICU, sa neonatal ICU. And then nakita ko yung baby, walang damit. And then may swero pa kasi naka-antibiotic. Kasi ako yung naiiwan kasi mag-work siya. So baby pa lang, don't take care him, no? And then, yung lumalaki naman siya, parang normal lang din. Hindi naman siya yung sutil na bata. Parang playful pa rin. Playful with other kids. And then, meron yan one time doon, binabaha yung bahay namin, nakabike siya. Nakabike siya sa... Isa na yun yung during sa binyag niya, no? Kahit na talagang gipit kami that time, kulang sa budget, ginawa pa rin talaga namin yun kasi, di ba, as a Catholic, importante talaga na bibinyagan siya. And then, isa din is yung nagkasakit siya na natatai siya. Parang sabi ko, ako as a doctor, natataranta ako. Nag-take time talaga kami na gumawa ng memories together with him. Right now, is yung sa kanyang badminton, and then nagte-trail kami, and then yung run. Tumakbo kami ng 21 kilometers and nauna pa siyang natapos. Yung talaga, yung stage niya na may mga developmental niya, mga first times niya, nandun ka. Una yung tatawagin ng papa ka. The person he is becoming. Kasi nakikita ko that Guillermo is a sweet, no? He's kind, respectful, he values family well. Somehow, we raised him well. It's because hindi siya palaway. Yun talagang pinaka-gusto ko, hindi siya palaway. Mapagbigay. Mapagbigay. Yeah. Kung anong meron siya. Hindi siya selfish. Malaki yung yung effect niya sa amin, no? I myself na yung life ko parang maging more directed siya. Na hindi na yung parang kalat yung pag-iisip ko. So nagkaroon ako ng purpose. And then sa relationship namin, isa sa naging foundation ng relationship naming dalawa, no? And siya yung naging strongest bond namin. And then mas naging naging ambitious ako na gusto ko may maganda akong trabaho kahit paano. Kasi gusto ko din tulungan si Eldon magpalaki. Nagulat lang sila kasi hindi na pinlano. Nung nakita nilang may bata, as in parang masaya, tinanggap din nila. Mga pamangkin ko, tinuring siyang pinsan. They would call him the cousin, baby cousin. Siya kasi yung parang, siya yung baby na sa family namin. Even my mother, tinatawag niyang apo. So kung ano yung turing sa mga pamangkin, sa ibang pamangkin, sa kanya din, halos ganun din. Nung pinanganak ko si Guillermo, kinuha namin sa hospital, di ba? Niregister ko siya, simulated live birth. Si Je talaga ang nagsabi sa akin na gawin talagang legal ang adoption process sa kanya para hindi siya magiging kawawa. Di ba, about sa legalities, may right siya. I look in the future, what if mag-abroad siya, what if magka-problema doon, baka tayo masisisihin niya. That time, no, hindi ko rin talaga alam na pwede palang mag-adapt yung single. So, nung nalaman ko din yun ginawa namin ng paraan. Kasi gusto namin na Uriel
will be protected and walang magka-question sa kanya. That time din is parang through court pa medyo nakakapagod din Kailangan pa namin ipa-cancel yung simulated live birth. Worth it naman din, no? Hindi siya easy kasi because of the paperworks, may mga interviews, yung waiting. Super happy. And then yung sinabi ko, "Hoy, your paper is finally here." Tapos ang sabi niya, "Yay! I'm officially lubguban." Tapos niya, "I can have a passport na dadadundun. We can travel abroad." Masaya talaga kami. To the point na ni-request talaga na, "Mami, tutuloy natin yung Bell of Joy kahit na nag-earthquake." Elementary pa lang, family is composed of a mother and a father and a child. Parang yun yung, di ba, yung parang basic definition noon And then throughout the years, karoon ng change. So it's not all about blood ties lang if you want to have a family. Though hindi kami conventional type of family, sasabi ko talaga na kahit anong sabihin ng ibang tao, I really love my partner, I really love my son. Parang what makes us family, it's about us lang talaga. Kung anong meron kami, we really don't care. Basta wag lang nila ibuli ang anak ko. Okay lang sa akin. Yes. It's not just about, sometimes sinasabi nila na it is built through marriage. But for us, I believe that family is really built on love, on the commitment and the choice na to care for each other, to stay with your partner, with your child, through thick and thin. So for us, that makes a family. Kasi dati, parang iniyakan ko yan Kasi yung idea ko of a family, it should be lalaki and babae. Hindi na ako magkakaroon ng sariling pamilya. But then, as time goes by, yun pala na, yun yung sinasabi na, it's the love that makes a family. Part of the child care plan is, in the event na may mangyari sa akin, mapupunta sa kanya yung bata. Tanggap naman ng partner ko na hindi talaga siya kasi nandito tayo sa Pilipinas. Okay lang sa akin na wala akong right when it comes to papers, when it comes to legality, when it comes to law. Pero alam ko na when it comes to love, parang andun ako part ako sa kanya. Hindi mawawala sa kanya yun. Hindi din mawawala sa akin. Guillermo, you are always loved, no? And I want you to know na becoming your dad, becoming your dada dundun, becoming your dadage is one of the greatest blessings that we have sa buhay namin, no? Kasi naging mas directed yung life namin. And then, I hope na Guillermo will always remember na he is wanted and he is cherished every step of the way, and every decision na ginawa namin is for the best ni Guillermo. Gusto ko na lang talaga siya lumaki, maging productive sa society, tsaka yun, walang bisyo. Hindi maging pasaway, hindi maging kriminal. Yun lang talagang pinakagusto ko sa kanya. Happy. Siguro gusto niya lang sabihin na parang hindi masyadong nag-matter sa kanya yun. Kasi throughout the years, hindi namin parang pinapakita pa na masyadong issue yun. Parang gano'n. Thank you, Dada Don and Dada Ge, Louder. for loving me and supporting any way possible, and buying me the badminton shoes, running shoes, and t-shirts. Hopefully someday na magkakaroon ng same rights, no? Pero it's not now, pero someday, habang mas magiging open-minded na yung mga tao at saka meron na talagang rules or policy on that. But then right now, masaya na kami sa kung anong meron, ano yung na-achieve namin ngayon.